Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:37 na ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nangyayari ngayon kila Jesus Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at isama na rin natin si Alan Peter Cayetano na tahimik na tahimik. Ang title ko po ngayon ay Kasalanan Iyan ni Jesus Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, kung ano man yan nangyayari ngayon sa kanila. Opo. Kasi ngayon, napansin ko nung nakulong na si Bong Revilla ay biglang nag-con sila double time sila na aayusin yung mga kaso nila Hindi ba? Nag-file na si kung daw ng counter affidavit si Joel. At si Jinggoy ata ay parating punta sa Department of Justice. Si Chis Escudero naman ay parang lumalakad ng sarili at saka ito naman si Alan Peter Cayetano ay tahimik na tahimik. Yan po bakit ganyan ngayon ang nangyayari sa kanila? Ay kasalanan po nila yan. Opo. Wala tayong kasalanan dyan, wala. Sila ang may kasalanan dyan. Walang dapat sisihin kung hindi sila. Bakit po? Ay kasi nga yung salitang portrait, ayan, isinulat ko po dyan, salitang portrait, binaboy nila. O binaliwala nila, o pinagtatawanan pa nila. Ang akala nila, sila lang ang makapangyarihan. Nung pinagtatawanan nila yan, yung salitang portrait na ang nakasaad sa konstitusyon ay the impeachment must proceed forthwith, ay akala nila siguro mga bubo ang mga tao. Pero ako, aaminin ko, kasi nga itong salitang forthwith ay parang lumang salita na ito Galing pa yan sa Europe siguro o sa Great Britain. Ay hindi ko masyadong maintindihan yan. Pero kung basahin mo yung sentence, ay wala namang ibang meaning yan kung hindi immediately. Pero nga, ay ang mga bata ngayon, may mga cellphone na rin I-google mo lang naman yan Alam mo na ang ibig sabihin ng portrait. Immediately, the trial must proceed forthwith. Pero kahit nang tanggalin mo yung forthwith, ang meaning pa rin doon sa konstitusyon, doon sa impeachment trial, ay mag-proceed. Pero hindi ang nangyari, inabutan ng 6 na buwan at yun nga, wala na. Dahil ito namang Supreme Court naman ay nagmagaling naman, hindi ba? Mali daw yung mga proseso. Ito ang dapat na proseso. Pero ngayon, hindi maipaliwanag ni Leonin, bakit siya nagbigay ng ganong desisyon? Ay ang linaw sa konstitusyon na ang proseso, ang maggawa ng proseso o maglatad ng mga proseso ay ang legislative. Hindi po pakikialaman yan ng Supreme Court kasi hindi naman judicial process yan Semi-judicial lang yan, yung impeachment. At more on political. Ay bakit pakialaman lang ng judicial? Ayan po Sumubra ang galing. Hindi ba? Sumubra ang galing ni Marvick Leonin. Hindi ba? Ito daw dapat ang sundin. Ay kung susundin yan, ay lalabas na kontra-kontra na yan. Problema talaga. Problema.
Kasi nga ay inaakala niya na siya ang magaling. Hindi ba? Samantala, noon pa yan, kahit na ang mga bata na nakikinig ng balita, alam nila na ang impeachment ay political process. Hindi ba? Wala ngang kulong dyan eh. Tanggal lang sa serbisyo. Kasi nga political lang eh. Walang punishment na ikukulong siya o magbabayad siya ng damage. Wala. Tapos, ang gusto naman ni Marvick Leonin naku po, hindi ba? Pero balik tayo ngayon dito. Kasalanan ni Chis Escudero yan. Kasi ang nangyari dyan, nagalit ang mga tao. Hindi ba? Kasi nga sila ang nasa kapangyarihan, dapat sila ang mag-implement ng batas o sila ang nakakaintindi o sila ang gumagawa ng batas. Dapat at least sundin nila. The trial must proceed forthwith. Ay hindi nila ginawa eh. At ayan ngayon, sila ngayon ang binalikan o sila ngayon ang tatamaan dyan. Nakaligtas si Sara for a period of 1 year. 1 year lang kasi eh. Pwede na naman mag-complain, hindi ba? Pwede na naman magsampa ng complaint ng impeachment after 1 year. Kung gusto pa ng Kongreso, kung ayaw na, ay wala na. Hindi ba? Pero nga, yung galit ng mga tao dahil doon sa binaboy nila ang salitang forthwith o winalanghiya nila o binaliwala nila o si Joel Villanueva nga ginamit pa ang dila hindi ba? Dumidilot pa hindi ba? Anong klaseng tao yan, hindi ba? Wala kasalanan nila yan. Ipinakita nila na ganun tinatawanan lang nila. Sila nila Jinggoy, hindi ba? Tinatawanan lang nila ang salitang forthwith. Kasi ang alam nila, makapangyarihan sila. At yan ang nakuha nila kay Duterte. Yan po ang signature nila o ang nila, yung sign ng mga DDS. They act on impunity. Kasi nga ang iniisip nila, sila lang ang makapangyarihan. O ang kapangyarihan ay sa kanila lamang at wala ng iba. Kung haharang ka, ibibilanggo ka nila. Yan po ang signature ni Duterte. Kaya marami pong umiyak. Maraming dumulog sa Panginoon. Marami ang binaliwala na ang korte. Hindi na nila yung mga namatayan, yung mga biktima. Kasi may mga nabugbog siguro na mga biktima yan o napilayan, hindi ba? O nasugatan. Hindi na sila pumupunta sa korte. Kasi nga, with impunity po Kung aakto sila, dinala na nila sa ICC. At yan nga ang kaso ni Duterte. Nasa ICC na. Ay ngayon, ay ito sila Chis Escudero. Akala nila ganun pa rin. Hindi ba? Ay nakakulong na po yung puno nyo Hindi ba? Ay ayan na nga. Binalikan kayo ng tadhana. Tadhana po yan Kung ayaw yung maniwala na may Diyos, tawagin na lang natin na tadhana. Binalikan kayo. Kasi gumaganti po ang nature, hindi ba? Kayang gumanti ng nature. At ayan na nga. Ngayon, dahil lang sa binalasubas nila ang salitang forthwith. Ayan po Ngayon ay ito po, isishare ko po itong Bible verse. Isa lang po. Para at least sa ating pakikinig ay may matutunan tayo. Ito po ay si Pedro ang sumulat nito. 2 Pedro, pangalawang Pedro, ay dalawa pala ang sinulat niya. Yung unang Pedro at saka itong pangalawang Pedro, chapter 3, verse 16. Ito kasi ay kinikwento niya dito o pinapaliwanag niya
na mahirap talagang intindihin ang sulat. O kaya ay marami kasing sinusulatan po Ang Biblia kasi, mga kababayan, mga minamahal, lahat ng klase ng tao ay kinakausap o mayroong paalaala ang Biblia. Kahit anong klase ng tao. Kaya nga kung minsan, pag nabasa, parang iba ang interpretation. Ganun po Pero yun ay nakalaan lang dun sa tao na yun. Ganun. O dun sa grupo ng mga tao o dun sa mga nagtatanong. Ganun po yan. Hindi mo pwedeng yung answer dun sa isa, gagamitin mo dun sa isa, hindi pwede. Kasi very specific doon yun sinabi. Hindi mo pwedeng sasabihin yan sa ibang tao. Opo. Iyon po, kaya nalilito. Ito po ang sinabi ni Pedro. He writes the same way in all his letters. Ito po ang sinasabi niya dito ay si Pablo o si Paul. Yung mga sinulat ni Paul kanya ay halos pare-parehas in all his letters. Ganun po ang sinabi ni Pedro. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. Ay ano ba yan? Ay kahit anong matters yan kahit ano yan. His letters contain some things that are hard to understand. Ayan po, na napakahirap intindihin. Totoo naman po yan, hindi ba? Lalo na kung ngayon mo lang narinig. Lalo na kung hindi mo alam yung sitwasyon, ano ba yung tinatalakay? Karamihan po ganun Hindi alam kung ano yung topic, kung ano yung pinanggalingan nung discussion. Kaya ganun, hindi naiintindihan. Talagang hindi mo maintindihan kung hindi mo alam yung pinanggalingan. Opo. Katulad yan, halimbawa, nag-message sa'yo yung kapatid mo na nasa Amerika, ang sabi katay mo yung baboy. Hindi ba? Katay mo na yung baboy. Ay simple, kung maraming baboy yan, hindi mo naman maintindihan ang daming baboy. Hindi ba? Ay yung naandun sa kaliwa. Hindi ba? Ay yun, message din yun. At least alam mo na kasi kabisado mo yung kulungan, hindi ba? Kung ilang pwesto yan. Ganun po Hindi mo maintindihan talaga kung hindi mo alam yung pwesto. Ganun lang po yan O kaya sabihin niya, yung babae na baboy na naandun sa gitna. Unless na may alam ka doon sa pinag-usapan, hindi mo nga alam ganun po yan. His letters contains some things that are hard to understand. Natotoo naman yan. Lalo na kung ngayon mo lang napakinggan. Hahanapin mo kasi yung punot dulo Which ignorant and unstable people distort. Ayan po hindi ba? Sino daw ang nagdi-distort? Yung mga unstable people at saka yung ignorant people. Dinidistort nila. Ginagamit nila para lituhin ang mga tao. At yan nga ang ginawa nila Escudero. Kaya ko pinili ito. Si Paul, ang sabi ni Pedro, si Paul ay sumulat sa atin ng mga bagay-bagay na halos magkakaparehas
na napakahirap intindihin, sabi ni ni Peter. Nalilito din siya. Ay pero at ginagamit yang kanya ng mga ibang tao na mga ignorant at saka unstable people. At ayan nga, ganyan kila Chis Escudero. Unstable po yung ganyan. Hindi ba? Yung portrait, nililito nila. Ay kahit na nga, kako yung bata ngayon i-google lang niya ano ang meaning ng portrait malalaman na ang portrait ay immediately wala na yung dati noon na dictionary, wala na. I-google mo na lang. Ano ang ibig sabihin ng portrait? Hindi ba? Ay ayun na nga, dinistort nila iniba nila ang meaning. Gusto nilang palabasin na sila ang makapangyarihan. Walang haharang sa amin. Ayan po, kaya nga ganyan. Ulitin ko lang po which ignorant and unstable people distort. Ano yun? Yang nga ganyan? Yang mga salita na ganyan? Hindi ba? Ang linaw-linaw sa konstitusyon, the trial o the impeachment must proceed forthwith. Pero niluloko pa nila. Hindi ba? Niloko nila. Adi sila ang casualty dyan. Ako, para sa akin, okay, nakalibre na si Sarah. Nilibre na. Pero gusto ko, mabilanggo itong 3. O silang 4 na yan. O kahit na 2 lang, okay na ako. Solved na po ako. I am resolved. Hindi ba? Solved na po ako. Basta yung humarang dyan sa portrait na yan, yung tumawa, yung dumila, o kung sino man nagluko-luko dyan, sila naman ang kasuhan at tignan natin ang galing nila. Hindi ba? Ituloy ko lang po as they do to the scripture. Itong ang binabanggit ni Peter yung ginagawa sa scripture. Alam nyo po, ang scripture ay Biblia po yan sa mga Kristiyano, hindi ba? Pero ang konstitusyon po ay marami nagsasabi na Biblia din yan ng mga Pilipino. Ayun ang dinidistort nila. Hindi ba? At ano ang susunod dyan? As they do to the scripture, dun sa konstitusyon natin, as they do to the other scripture ang nakasulat. Pero pwede rin sabihin na sa konstitusyon, as they do it in our constitution to their own destruction. Ayan po madidestroy sila Nakalibre si Sarah, inilibre nila si Sarah, ayaw nilang litisin si Sarah, pero ang mga tao ay gustong litisin, ay saan pupunta mga tao? Adi sa Diyos hihiling sa Diyos. Hindi ba? At ayan nga, pinakinggan siguro ay sila ngayon lang madidistract, hindi ba? O madidestroy. O yung distraction napunta sa kanila. At ayan nga, ang unang casualty ay si Bong Revilla, hindi ba? Ay ayan na nga, hindi ba? Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, hindi ba? Kasi may mga meaning po yan at may power. May kapangyarihan po ang salita. Opo. Remember, itong universe natin o itong mundo natin, out of nothing po nanggaling sa wala. God spoke the word and it was created. Ayan po. Kaya makapangyarihan po ang salita. Makapangyarihan po. Opo. At yan ay katulad yang ganyan ay sinabi ni Jinggoy at saka ni sa bawat isa, hindi ba? Sa bawat isa nangako sila, si Jinggoy at saka si Bong Revilla nung panahon pa ng yung Napolis Scandal. Walang iwanan, sabi nila Ay bakit nila sasabihin yun? Hindi ba? Ay ayan na nga siguro, baka hindi lang natin alam kung sabay din silang nasa kulungan na naman yan, hindi ba?
Ay kasi sinabi nila at makapangyarihan po ang salita. Oh. At ito naman si Joel Villanueva, hindi ba? Ang sabi niya ay, nilabanan ko, sabi niya Oh, ang flood control project doon, ayaw ko yan. Sabi, ay oo nga, ay ayaw mo nga, ay bakit nagkaroon sa Bulacan, hindi ba? At dyan ang pinakamarami pala dyan sa Bulacan. Pati nga si Jinggoy, dyan nagka-project ng flood control project Pati si Bong Revilla, nung kapanahon na Duterte, nung senador pa siya, dyan niya pala inilaan yung flood control project niya Ay bakit ganon? Kaya nga ito si Joel Villanueva ay napaksinungaling, hindi ba? Hindi raw niya kilala si Alcantara. Ay kababayan niya. At siya pala ang nagpakilala, hindi ba? Sa mga okasyon, hindi ba? Kaya nga ganyan po ay pagbabayaran po nila yan. Pero ang nilalakad ko po dito, yung salitang forthwith. Niloko nila, binaboy nila. Ay konstitusyon po yan ay we are, ang lahat ng Pilipino ay nagbubuklod-buklod dahil sa konstitusyon. We are bound together or we are held together. Kahit anong problema yan, tayo ay nagkakaisa dahil sa ating konstitusyon. Ay kung bababoy nila, hindi ba? Kung bababoy nila ang konstitusyon, ay ano bang yayari? Mawawatak po o mawawasak ang gobyerno o mawawala ang bansa. Papasukan tayo ng China. Yan po Kaya nga hindi pwede yan Pag sinabi ng forthwith. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo at yan lang po ang ating nakita sa Biblia na yung dinidistort nila ang katotohanan o yung salita, dinidistort nila ay kasalanan po yan. At distraction po ang susunod yan. Kaya nga yan ang napili ko. Ay kayo po, kung maniwala kayo o hindi, ay bahala na kayo. Basta ako sinasabi ko lang ang naiintindihan ko. At sinisir ko lang. At hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ayan po basta sinasabi ko lang. At panalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.